Magandang araw po sa ating lahat. Naway nasa maayos po tayong kalagayan. Nasa ika-apat na po na yugto na po tayo ng CLF, 40 Days Prayer and Fasting for the Nation. Na may tema po tayong the things that I do to step into and claim over victory over the schemes of the enemy. Bago po ang lahat, manalangin po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. We praise you, Panginoon Lord. Glorify you, Lord. Salamat po sa araw na ito, Lord, na patuloy nga po kami samahan, gabayan, Panginoon Lord God, sa pag-aaral po ng yung mga salita, Panginoon Lord God, upang mapatagumpayan po namin, Panginoon Lord, ang mga gawa ng kaaway, Panginoon. Naway, Panginoon, kumilos, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, maitaas ka, madakila ka, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, at naway, Panginoon, Lord, kayo po ang siyang mamuna, Panginoon, Lord God, mula sa simula hanggang matapos po, Panginoon, Lord God, aming pag-aaralan. Salamat po. Ito po ang samit na lang ng Diyos po, Panginoon. Amen. Ayun po, totoo naman pong hindi po talaga madaling mapagtagumpayan po ang kasalanan. Pero po meron po akong nilista, steps, kung paano po napagtagumpayan ang gawa ng kaaway or ang mga sins ng kaaway. Bago po akong mananampalataya, ang isa sa kasalanan ko is pag-iinom. Every weekly po or madalas po nung hindi pa po Christian, madalas po akong umiinom 5 beses po sa pagkakaalala ko. Sa isang linggo, 3 beses o 4 na beses may po akong lasing. But yung nakakilala nga po ko, ito po yung hindi po siya naging madaling proseso. Kasi po naging turn kasi po yun na po yung naging pamumuhay ko. Sabi ko weekly nga po 4 times o 3 times umuwi po akong lasing, gano'n. Ito nga po yung steps na ginawa ko po upang mapagtagumpayan ang mga gawa ng kaaway. Yun po, yung step 1 is flee from the sin or lumayo, tumakbo or layuan yung kasalanan. Sabi sa Santiago 1:14-15, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit. Nagpapatangay sa sariling pagnanasa. Sa 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Yun. Kapag po nakikita po natin yung kasalanan, sabi po is naaakit po tayo. Kaya ako po sinabing kailangan nating lumayo o umalis sa kasalanan kasi hanggat nakikita natin ang kasalanan at nasa harapan po natin ang kasalanan at hindi tayo lumalayo sa kasalanan is naaakit tayong magkasawa. Nung time na gusto ko na pong tumigil sa aking pag-iinom, inaya po ako ng aking mga kaibigan na uminom. Sabi ko, sige, sasama lang ako. Pero hindi ako iinom. But nung time na nandun na po ako, dahil sabi nga po, mahirap tumanggi. Lalo na pag mga kaibigan mo, mga kabarkada mo, is pinipilit nila akong uminom din. Ganon na nangyari. Umuwi pa rin po ako lasing. Kaya sabi ko,
kailangan natin tumakbo o lumayo sa kasalanan. Hanggat nakikita natin yung kasalanan na nandiyan, is possible na magkasala tayo. Kasi naaakit tayo eh. Katulad ni Joseph, di ba, nung inaakit siya nung asawa nung Faraon ba yun? Asawa ng Faraon, di ba? Lumayo siya, tumakbo siya sa kasalanan. At mahirap pong gawin yun kapag nakikita po natin yung kasalanan or nasa harapan po natin yung kasalanan. Sabi nga, di ba, sabi sa kanta, o tukso, layuan mo ako. Pero hindi po lalayo ang tukso. Andiyan po yan, gawa po yan ng kaaway. Kaya po, ang unang step is lumayo, tumakbo, umalis sa kasalanan. Kasi sabi sa binasa natin na once na nandiyan is aakitin tayo ng kasalanan. At possible na maakit tayo. May posibilidad. Diba? May posibilidad. Tapos dapat alisin natin yung posibilidad na magkasala tayo. Kaya nga sabi ko, kailangan nating lumayo. Kung yan ng tukso, possibility na magkasala tayo. Then the second one is, iwasan natin ang mga kaibigan o yung mga bad influence nating kaibigan. Sabi sa first, mga taga-Korinto 15, verse 33 to 34, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag magkakasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakakilala sa Diyos. Nasabi ko ito upang kayo'y hilusin sa kahihiyan. Sabi, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ayun po. So, in a process of nga po ako nung time na yun na itigil na yung aking pag-igil na. Kung hindi po ako umalis sa dati kong mga kaibigan, kasi po, ang nangyayari po kasi kakat sa bahay namin, susunduin po ako. Talaga pong aayain po nila ako. Isipin niyo po, sinusundo pa po, special pa po. Tapos, sasama po sa inuman. Kung hindi ko po papalitan, yung mga set of friends ko, o yung mga bad influence yung mga kaibigan, is mahihirapan po akong iwaksi o makaalis sa aking bisyo, sa aking pag-iinom. Simula nung hindi ko na po sila nire-reach out o hindi ko na po sila doon unti-unti ko po nahinto na po ako talaga sa pag-iinom. Kasi po mahirap po kung ang mga kaibigan mo is, sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ayun po, kaya po nung time na yun, kaya isa po sa step or ang ginawa ko is iniwasan po yung mga kaibigan ko manginginom. Yun po. Kasi po kung hindi po ako iiwas sa kanila, hindi po ako makakapagbago o hindi ko po maiwasan din ang pag-iinom. Kaya po, yung mga dating kaibigan, hindi ko naman sa iniwasan. Although, chinachat ko pa rin naman sila, pero yung tipong pag inaya nila akong uminom, pass. Hindi na ako sumasama. Kasi nga, sabi ko, kung napapaligiran ka ng bad influence or hindi magandang kasama, sabi dyan, masama, simisira sa magagandang pag-uugali. Sabi sa verse natin, ito'y sumisira sa magagandang pag-uugali. Di ba po? Kaya sinabi ko sa huwag daw tayong padaya. Di ba? Sa mga kaibigan natin na
nagiging bad influence. Huwag po tayo matakot na palitan sila ng mas mabuting kaibigan. Diba po? Marami namang ibang mga kaibigan dyan eh. Kaya ayun, nung time na pinalitan, hindi ko na po sila masyadong, hindi na ako nagsasama sa nila. Doon sa ako, unti-unti talaga, nagbago na nawala yung bisyo sa akin. Then, ang pangatlo pong step na ginawa ko is, piliin natin ang ating mga kakaibigan. Yun po, sabi sa mga kawikaan 12:26, ang payo ng kaibigan matuwid ay isang gabay. Ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Ayun po. Ang pangatlo po is, palitan po natin yung mga dating bad influence natin mga kaibigan, yung mga good influence natin mga kaibigan. Mas maganda po kung sila'y mananampalataya. Sabi diyan, ang payo ng kaibigan matuwid ay isang gabay. At gagabayan tayo ng mga kaibigan natin. Tulungan tayo magbago, kung ano man yung tulad ko, diba ko? Aming mga kaibigan ko, nung pinalitan ko, mga naging kaibigan ko na lang is mga ka-churchmate ko. Diba? Doon, syempre, alam mo naman, pagkasimbahan, hindi ka naman naaayain yung mag-inom. Hindi ka naman naaayain yung maging gumawa ng masama. Hindi puro kabutihan. Kaya nga, sabi ko, kaibigan lang natin nakakabuti. Yung mga good influence, palitan natin yung mga kaibigan natin na, alam mo yun, na hindi naman nakakatulong sa atin na para magbago. Kaya ayun, simula nun, is na-overcome ko yung habit ko o yung pag-iinom na-overcome ko yun, na natigil ko yung pag-iinom ko. At time na goes by, sinabahan ko rin naman yung dati kong mga kaibigan, pero sinabi ko sa kanila na may lakas loob na ako na tumanggi talaga. Alam po nila yan. Pagka po sumama po ako sa kanila, hindi po talaga ako iinom. Alam nila yan. Either mag-milky lang ako, buhusik ko yung siguro yung mga pulitan nila, pero may pagkwentuhan. Pero once in a blue moon, sumasama ako talaga sa kanila. Pero hindi ako umiinom. Hindi ako nakikisama. Nakikisama ako, pero hindi ako nakikisama. Yung mga hindi magagandang ginagawa na, hindi ko ginagawa. Ganyan na lang. At ayun po, yun yung po yung 3 steps na hindi siya madali, pero kailangan po natin gawin. Kung talagang gusto po natin mabago o ma-overcome yung gawa ng mga kaaway o yung mga bad habit po natin, is gawin po natin ito. May tayo sa kasalanan kasi sabi mo nga, sa first step natin, kung hindi ka lalayo, matutukso tayo. Diba po? Then the second one is, palitan po natin mga bad influence po natin mga kaibigan. Kasi hanggat nandyan sila, i-influensyahan po tayo ng masama, hindi po tayo makakapagbago kung nandyan sila. Kasi sabi nga, kukorap yung good personality na kapalitan ng bad. Then the second one is, so the set ng mga good influence ng ating mga kaibigan. Mas maganda nga, sabi nga, mas maganda church family or kapwa natin social. Ayun lang po, naway may mga natutunan tayo. Hindi po madaling proseso, pero kailangan po natin gawin. Hindi po naman po natin na dati natin kaibigan, hindi naman po natin sila, hindi automatically hindi nakaibigan. Pero kailangan kung nagiging bad influence na po sila, is kailangan po natin lumayo o umalis sa kanila. Yun lang po ba? Salamat po. Sana po ay may natutunan po tayo ngayong araw na ito. Tayo po manalangin sa ating tapos.
Hallelujah. We praise you, Panginoon Lord. Glorify you, Lord. Salamat, Panginoon Lord, sa natapos namin gawain, Panginoon. Naway, Panginoon Lord, may sa puso po namin ito, may isa-isip lalo na rin ako maisagawa, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord God. At naway, Panginoon Lord, kung meron mga pinagdadaanan, Lord God, o may ino-overcome na sin, Panginoon Lord God, aking mga kapatid o kami man, Panginoon Lord God, naway pagtagumpayan po namin. Lord, salamat po. Naway i-bless niyo po, Panginoon, ang mga nakapanood, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samid na namin. Amen.